Let's pray. Aming dakilang Diyos, Ama naming balang nasa langit, Panginoon, salamat po sa araw, sa oras na ito muli, Panginoon, na muli ang iyong iglesia ay nagkatipon-tipon sa lato rito, Panginoon, upang sumamba sa iyo si Espiritu at katotohanan. We thank you, Lord, for the whole week that you have been given to us, to every one of us here, ang iyong providence, ng iyong pag-iingat, ng iyong pagpapalang, Panginoon. And now, we are now again sitting under your word. Panginoon, help us maging grateful sa mga privileges na ito. Patuloy, Panginoon, na samantalayin namin ang mga gawain ng iyong iglesia, Panginoon. Tuwarin po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala na gawa. And as we study your word this morning, dalangin namin na maging gracious kayo sa amin. May the Holy Spirit enable us to understand your word. At patuloy, Panginoon, ay mahamong kami ng salita. At patuloy, Panginoon, na saway kami ng salita. Comfort us sa iyong salita din, Panginoon, at sa aming pag-aaral. Saway niyo po lahat ng gawang masama. At wala pa ibang mailuwal natin, kundi ang dakilang pangalan po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Since mamaya ay marireveal na sa atin ang nagresulta ng ating putuhan last week sa pastoral office, ang inyong lingkod ay walang ibang maisip na may pangaral na akma sa sitwasyon na meron tayo o mag-fit sa sitwasyon na meron ng ating iglesia ngayon aside sa sovereignty ng Panginoon o sovereignty ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos by His grace, He causes us to believe that He is sovereign. That ang ating iglesia ay naniniwala na soberano ang ating Panginoon. That He rules, upholds, and governs all things in this world, especially ang kanyang iglesia. So whether ang ating candidate ay ma-confirm mamaya o hindi, it is a good comfort to us and assurance for us that ano man ang mangyari sa atin ay inalaw ito ng Panginoon. Niloob ito ng Panginoon ang mangyari at hindi ito labas sa kanyang kaalaman. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay ang doktrina ng pagiging soberano ng Diyos. Soberanong probidensiya ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. At hayaan dalhin ko kayo ngayong umaga sa well-known passage sa Scripture, or I could say well-known story na very familiar tayo, kung saan ibinida ang Diyos sa kanyang pagiging soberano at ang kanyang probidensiya sa kanyang lingkod. At ito'y walang iba kundi sa buhay ni Joseph, the daydreamer. Kaanyahan kayo na buksan ninyo mga Bible, the book of Genesis. Genesis chapter 37, verse 1 to 11, and we will jump sa Genesis chapter 50, verse 15 to 21, but we will just focus on Genesis chapter 50, verse 20. Genesis chapter 37, verse 1 to 11, babasahin ko ito sa ESV, sundan nyo na lang po ng inyong mga mata. Ito ang salita ng Diyos, this is the word of God. Genesis chapter 37, verse 1. Jacob lived in the land of his fathers, sojourning in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock of his brothers, with his brothers. He was a boy with the son of Bilhah and Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report to their father. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheep in the field, and behold, my sheep arose and stood upright, and behold, your sheep gathered around it and bowed down to my sheep." His brothers said to him, "Are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, "Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to him." But when he told it to his fathers and to his brothers, his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you?"
His brothers were jealous of him, but his father kept saying, Amen. At tanong po tayo sa chapter 50 ng Genesis, verse 15 to 20. Verse 15, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, it may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him. So they sent a message to Joseph saying, your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin because they did evil to you. And now please forgive forgive the transgression of your brothers and their sins because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. Joseph wept when he spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, behold, we are your servants. But Joseph said to them, do not fear, for I am in the place of God. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear, I will provide for you and your little ones. Thus he comforted them and spoke kindly to them. And I titled our message this morning as this, the providential hands of God. The providential hands of God. Although sino ba naman ang makakalimot sa malatereseryeng buhay ni Joseph dito sa Book of Genesis, but still, let me give ang konteksto again ng ating passage na binasa. Just a short walkthrough or replay sa buhay ni Joseph, sa background ni Joseph for our background. And as you know, nagsimula ang kwento ni Joseph sa chapter 37. From there, we see Joseph being introduced as a young man. He's 17 years old. Siya isang pastol at siya din ay matipuno at gwapo. Siya ay matipuno at gwapo. Si Joseph ang pinakapaboritong anak ni Jacob sa 12. Dahil ito ay ang kanyang anak sa kanyang pinakamamahal na si Rachel. At dahil si Joseph ang paboritong anak ni Jacob ay nagkaroon ng selos ang iba pa na itong mga anak. At tumindi ang selos na ito nang binigyan ni Jacob si Joseph ng multicolored robe. Yung jealousness ng mga kapatid ni Joseph na meron siya sa mga kapatid sa kanya toward him, ay mas lalong tumindi at naging hatred toward him because sa mga dreams na he kept saying sa kanyang mga kapatid na siya ay magiging superior among his siblings sa mga kanyang kapatid because there will come a time na yung mga kapatid niya ay luluhod kay Joseph, which is nangyari nga sa uli. But hindi tinik ng mga kapatid ni Joseph yun, yung mga bagay nila mas maganda. Rather, they take it as an insult and offense sa kanila. Kaya galit na galit sila kay Joseph. They see Joseph bilang isang arroganting tao. Yabang naman itong tao niya. Yuyuko ako sa iyo. Parang gano'n yung gustong iparating ng mga kapatid ni Joseph. Kahit sila nagkaisa, napatayin si Joseph. Nung araw na inutusan siya ni Jacob, napunta ng kanyang mga kapatid sa Hebron. At pagpunta niya roon, di wala doon yung mga kapatid niya. May nakita siyang isang lalaki, sabi ng mga komentary, isa daw itong anghel. At doon nagtanong si Joseph, tinuro niya doon kung nasaan yung mga kapatid niya, nasa Dothan. Yung mga kapatid niya doon, nung nakita nila si Joseph na papunta sa kanila, doon na tinangkang patayin ng mga kapatid ni Joseph, si Joseph. But Reuben, plead na huwag natin patayin si Joseph, buhayin natin si Joseph, kaya ginulpi na lang nila si Joseph at hinimulog sa balon. At si Judah, bilang matalino, imbis na patayin na lang natin si Joseph, ibenta na lang natin, at least napakinabangan pa natin yung tao na yan. So binentangan nila si Joseph sa mga Ishmaelites, at dinala sa Egypt, at doon binenta siya kay Potiphar. Si Potiphar ay isang kapitan na kawal ng Paraon. At doon, Potiphar see that the Lord was with Joseph because sa lahat ng ginagawa ni Joseph, Joseph prospers. Kasi Potiphar ay pinagkatiwalaan si Joseph sa kanyang sambahayan at pinagpalangan ng Diyos ang sambahayan ni Potiphar sa pamamagitan ni Joseph. But nagkaroon ng problema when Mrs. Potiphar want to be intimate kay Joseph. And Joseph being a righteous man and may takot sa Diyos, day by day he kept denying yung request ni Mrs. Potiphar to lie with her. But sa debate kay Joseph ay dumating nang walang naiwang tao sa bahay, and Mrs. Potiphar had her chance to embrace Joseph, so she used strength to the point na napunit nga ang damit ni Joseph, but Joseph just fled out of the house.
At dahil si Potiphar ay hindi nakuha ang kanyang gusto at ayaw niya nung magmukhang masama o mali sa harapan ng kanyang asawa, so she had to make a make-up story. And that make-up story put Joseph sa kulungan. At ang si Joseph ay nasa kulungan na, still the Lord is with him. The Lord bent yung puso ng jailkeeper and He makes his heart gives favor to Joseph. Kaya ginawa niya si Joseph bilang isang puro tagapangasiwa sa kulungan. So naging mayordomo po pala si Joseph sa kulungan. And everything that Joseph does, the Lord prospers. And then dumating yung naging kasama ni Joseph sa kulungan, yung dalawang lingkod ng Paraon. As we know, yung cupbearer and chief baker ng Paraon. Itong dalawang ito, tagapangasiwa ng mga kinakain ng Paraon, at ikinulang niya itong dalawang ito because many commentaries said that there was an attempt ng pag-poison sa hari. And sila yung namamahala ng mga kinakain ng Paraon, rather. So, he had to throw them both sa prison. There was an attempt ng pag-poison sa Paraon, but wala pang evidence kung sino sa dalawang gumawa. So, the Pharaoh had to throw them both sa prison until he knows who is the culprit. And then the cupbearer and the chief baker, dumating sa point na sila na naginip, they both had a dream, and Joseph interpreted it, and the interpretation is that the cupbearer is innocent, and he will restore his position in 3 days. The chief baker will be hung in 3 days. So after Joseph interpreted their dream, Joseph mentioned himself sa cupbearer na lalaya, and request to remember him once he got out of the prison. But the cupbearer forgot Joseph, or a sad event para kay Joseph. But then, 2 years had passed, and ang Pharaoh naman na nagkaroon ng panaginip na very familiar tayo. There, nakita ng Pharaoh na may 7 malulusog at magagandang baka ang umahon sa Nile River at nanginain. And then pagkatapos ng 7 malulusog at magagandang baka ay 7 pangit at payat na baka naman ang sumunod at kinain yung mga malulusog na baka. At nagising ang Paraon, and he dreamed twice, nagkaroon ng parehas ng interpretasyon. And as the Pharaoh's spirit is troubled, he calls all his magicians and wise men to interpret his dreams, but no one could interpret his dreams. Until he remembered ng cupbearer, naalala na si Joseph na nag-interpret ng dream nila din. So, nirefer niya si Joseph sa Pharaoh, and in-interpret niya ni Joseph ang dreams ng Pharaoh, and the interpretation is 7 years of plenty and 7 years of famine. And then Joseph proposed what must be done, and Pharaoh is pleased with Joseph as he see the Lord is with him. And there we see the story goes. Joseph is appointed to be as the prime minister of Egypt, and there we know that he did a good job to preserve food, and most especially to preserve life. And from there, sa kwento ni Joseph, medyo mahaba, sorry. From there, we will move forward sa malatrisaring tagpo ni Joseph, o ng reunion ni Joseph and his brothers. When the years of famine comes, Jacob sent his son to the land of Egypt to buy grain for them, except kay Benjamin. At nung sila ay nasa Egypt na, Jacob recognized his brothers from Reuben to Naphtali. And from there, a lot of things happen. When Joseph accused them as a spy, bilang mga espiya, they go back and forth to Canaan just to bring Benjamin along with them. And then, as Joseph requested to them, and from the time that Joseph couldn't contain his feelings anymore, hindi niya na mapigil ang kanyang emosyon, when Judah won't give up to his brothers Benjamin na maiwan sa Egypt, but keep insisting Joseph to take him instead of Benjamin, for their father Jacob would die if Benjamin will lose also. And nung nakontento na si Joseph na testingin yung mga kapatid niya, and nakumbinse that his brothers has already changed, that they will not leave their brothers anymore, Joseph could not control himself, went aloud and hugged his brothers. And to cut the long story short, Jacob dwelled in the land of Egypt and once again reunited with Joseph. He gave his last blessing request kay Joseph na ilibing sa libingan kung saan nilibing ang mga ama. And then he died, and now nasa chapter 50 na tayo, which is our chapter na i-expose natin ngayong umaga. But sa story ni Joseph, mga kapatid, na very familiar tayo, have you ever wondered, mga kapatid, why Joseph never gave up sa kanyang buhay? Despite all the hardship he experienced,
Try natin ilagay ang ating mga paa sa sapatos ni Joseph, sa posisyon ni Joseph. Hindi naman gusto ni Joseph na maging paboritong anak ng kanyang ama. Hindi rin naman niya gusto na bigyan siya ng multicolored robe ni Jacob. Ginagawa niya naman na maayos yung mga inuutos sa kanya ni Jacob. Nagpapasto naman siya ng maayos. In fact, sinumbong niya pa ngayon mga kapatid niya na hindi ginagawa ng maayos yung trabaho nila. Bakit pa siya kailangang gulpinin? Bakit pa siya kailangang ilaglag sa balon at ibenta? At nung naging alipin siya ni Potiphar, naglilingkod naman talaga siya ng maayos at sapat kay Potiphar. Iniiwasan niya naman talaga yung asawa ni Potiphar. Bakit pa siya kailangang pagbintangan sa bagay na hindi niya naman ginawa? At nung nasa kulungan siya, isa lang naman ang request ni Joseph sa cupbearer na i-mention sa Pharaoh sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Bakit naman siya kailangang kalimutan ng cupbearer? Kumbaga sa ating salita, sa buhay ni Joseph, maaari natin sabihin na ganito. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit nangyayari sa akin ang mga masasamang bagay na ito? And this is just my observation sa story ni Joseph, mga kapatid. Why is it that even though through Joseph's many trials in life, he didn't lose hope? Why is it, mga kapatid? And this is just my observation. It is because of the revelation of God to him sa chapter 37 natin binasa. Therewith, nakita ni Joseph that all of his brothers will bow down to him. And remember, mga kapatid, Joseph had a gift of interpretation ng panaginip. And he knows that his dream of his will eventually come to reality. So si Joseph ay nagtiwala lang sa Diyos, sa revelasyon na ipinakita sa kanya ng Diyos. Despite ng mga hardship na kanyang naranasan. And in fact, ibig pa nga yung interpretation, yung description ng Bible na nangyari kay Joseph. Evil o masama. At sa ating panahon, we know na nagsis na yung mga ganong bagay na revelation ng Diyos ng sarilinan sa kanyang lingkod. Nagsis na yun, o tumigil na. Simply because buo na ang kanyang salita. Kumbaga, done na ang revelation ng Panginoon. But, it is still His revelation. Mga kapatid, revelation pa rin ito ng Diyos sa atin, sa kanyang mga lingkod, ang kanyang salita. At alam nyo, kung tutuusin, mas mapalad tayo kay Joseph. Because before, Joseph had a very limited revelation lang sa kanya ng Diyos. But tayo, we have a compilation ng revelasyon ng Diyos that we even know ang nangyari kay Joseph, ang nangyari sa buhay ni Joseph. And I hope tayo rin, katulad ni Joseph, ay humawak sa revelasyon ng Diyos sa atin. Humawak sa kanyang mga salita na ito din ay gagawin niyang realidad sa atin. And sa bagay na ito, ay kinuha ko ang ating mensahe ngayong umaga. Ito ang ating mensahe ngayong umaga. Ang lingkod ng Diyos ay nakapagpapatuloy sa kabila ng pagsubok sa pamamagitan ng paghahawak sa revelasyon ng Diyos. Again, ang lingkod ng Diyos ay nakapagpapatuloy sa kabila ng pagsubok sa pamamagitan ng paghawak sa revelasyon ng Diyos. At dalawang bagay ang ating titingnan dito sa Genesis chapter 50 verse 20 na ating expose. Sabi dito, again, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. Two things. Unang bagay, the reality of evil, and second thing, a good God. Unang bagay, the reality of evil. As for you, you meant evil against me. As for you, again, si Joseph ang nagsasalita dito mga kapatid, and he's talking to his brothers. You meant evil against me. Yung word na meant yan, sa Hebrew word is hasab. Meaning, to think, to plan, to calculate, to invent, or to devise. And yung word na evil dito, sa Hebrew word din, is ra'a. Meaning, misery, distress, or injury. So dito, hindi tinutukoy ni Joseph yung mga nangyari sa kanyang evil as a whole.
But yung specific evil na pinagplanuhang gawin ng mga kapatid niya sa kanya, which is yung ginulpi siya ng kanyang mga kapatid near to death, they stripped his robe at hinulog sa balon. This is the evil na sinasabi dito ni Joseph at ibinenta. Here we see na sa sinabi ni Joseph, ang reality ng evil. Mga kapatid, ito yung realidad. Ganon din sa atin. Hindi man kasing grabe na nangyari kay Joseph, o iba man ang form ng evil, the reality is that there are truly evil in this world. Mga kapatid. At alam natin ito at nararamdaman natin ito. There are evil in this world because there are sinners in this world. Ito sa situation natin ngayon, hindi natin masabi na napaka-evil naman na nangyayari sa atin. Like kay Joseph, still ang punto kong gawin o bigyan din dito is that ang providence ng Panginoon sa buhay ni Joseph. We may not share the same experience Joseph had before, but we share the same God, katulad ni Joseph, who is providentially working to us also. Sa ating situation ngayon, we don't know for now kung anong magiging outcome ng botohan natin. But later, we will know ang tulong ng Diyos sa iglesia natin if our candidate ay ma-confirm. If our candidate ay ma-confirm, there is an assurance sa atin na soberanong Diyos natin at nilog yung mangyari ito. And kung hindi man ito ma-confirm, it's still a comfort sa atin because He is still sovereign. Soberano pa rin ang Diyos natin. Maybe He's still working something sa ating iglesia, we don't know for now. But kung bakit niya dinidelay, He has His purpose. Kaya kamo sa atin na ito, bilang isang iglesia, patuloy naman natin panghawakan ang mga salita ng Diyos, ang revelasyon ng Diyos. Kung ginagampanan naman natin ng tama ang Kanyang salita, makakaasa tayo ng Diyos ay kumikilos sa atin, mga kapatid. At pangalawang bagay, maikli lamang po. Dito ang bibigay ng focus. A good God, ang mabuting Diyos. This is I want to highlight sa passage na ito. As for you meant evil against me, but God meant it for good to bring about that many people should be kept alive as they are today. But God meant it for good. Yung word again na meant dito, sa mga Bible nyo, is the same meant na ginamit the word sa previous phrase, hasab. Meaning to think, o pag-isipan, to plan, pagplanuhan, to calculate, to invent or to devise. Sa una, sinabi na Joseph's brothers meant evil against him, or sa madaling salita, planned evil against him, o pinagplanuhan siyang gawan ng masama ng mga kanyang mga kapatid. But sa kasunod na sinabi, the same word meant ay referring naman sa Diyos. Referring naman sa Panginoon. God meant it for good. Sa madaling salita ay ganito rin. God planned it for good. O pinilano ito ng Diyos for good. So dito, we see ang dalawang plano. There are two plans. Ang plano ng mga kapatid ni Joseph at ang plano ng Diyos. At nakita nga natin ang plano ng kapatid ni Joseph is evil, but ang plano ng Diyos kay Joseph ay mabuti. Yung word na meant dito o yung plano is used para bigyan ng diin ang responsibility ng mga kapatid ni Joseph sa kanilang ginawa. The word plan is used to emphasize that what Joseph's brothers did to him, they did it out of their own choices. At bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Ba't ko binibigyan ito ng diin? Sinasabi ko ito dahil baka merong pa sa atin dito ang nagugulo o nag-iisip na since
God permits evil sa buhay ni Joseph, then God did evil. Gumawa ang Diyos ng masama. And no, mga kapatid, Joseph's brothers did evil against him, and they did it out of their own choices, out of their own accord. Because remember, mga kapatid, man by nature is sinful and corrupted. And ginawa nila iyon out of their nature. And it's just that God is so sovereign that He can overrule evil and bring good out of it and accomplish His perfect plan. Always remember, mga kapatid, God is not the author of sin. Sabi nga sa Habakkuk, chapter 1, verse 13, Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. God is not author of sin, and sin must not be associated to God, as if God is to be blamed why there is evil. But here, pinapakita lang dito yung sovereign providence ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kung paano naging necessary ang evil to bring greater good sa kanya, sa mga taong nasa paligid niya. Ang soberanong probidensiya ng Diyos kay Joseph, kung isasummarize natin ay ganito. Sa naging kwento ni Joseph, kung hindi siya ginawa ng masama ng mga kapatid niya, kung hindi siya binugbog at binenta, ay hindi siya makakapunta sa Egypt. Kung hindi siya makakapunta sa Egypt, hindi siya ibebenta kay Potiphar. Kung hindi siya mabebenta kay Potiphar, hindi siya mabibigyan na mapagbibintangan ng false rape sa asawa ni Potiphar. At kung hindi mapagbibintangan si Joseph ng false rape, hindi siya makukulong. At kung hindi siya makulong si Joseph, hindi niya makikilala yung cupbearer at yung chief baker ng Paraon. At kung hindi niya makikita yon, hindi niya ma-interpret yung mga panaginip na meron yung cupbearer and chief baker. At kung hindi niya ma-interpret yung dream na meron sila, ay hindi siya ma-refer sa Paraon. At kung hindi siya ma-refer sa Paraon, hindi niya ma-interpret yung panaginip ng Paraon. At kung hindi niya ma-interpret yung panaginip ng Paraon, hindi siya magiging Prime Minister ng Egypt. At kung hindi siya magiging Prime Minister ng Egypt, hindi siya makakapaganda sa paparating na tagutom. At kung hindi siya makakapaganda sa paparating na tagutom, ay mamamatay ang kanyang pamilya sa Kanaan na sila Jacob. At kung mamamatay si Jacob at ang kanyang mga anak sa Kanaan dahil sa gutom, ay hindi dadating tagapagligtas. Dahil sa lain nila manggagaling ang Misaya. At kung hindi dadating ang tagapagligtas, then we're the most miserable creature. Mga kapatid, that is the providence of God sa buhay ni Joseph. We will surely die in our sins and without hope sa mundong ito. And that is the providence of God sa buhay ni Joseph. Na hanggang ngayon ay nagbe-benefit tayo. Alam nyo, maraming nagsasabi na kung isasadula daw ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 28, that and we know that for those who love God, all things work together for God, for good, for those who called according to His plan. Alam niyo kung gagawin daw ito ng movie, ito walang iba kundi ang buhay ni Joseph. Napaka-fit naman talaga. Yung mga kapatid, gusto ko kayong kausapin mula sa aking puso, sa ating sitwasyon ng ating iglesia. As this, we don't know exactly in detail how God is working sa atin. But to know at magkaroon tayo ng assurance that what He is doing is for our good is sufficient enough not to question God and to rest easy sa ating Christian life. What a wonderful comfort to know that God is working for good and not for our bad. And to know that God worked all things together for good is only exclusive sa kanyang mga anak. Romans 8:28. For those who love Him, who love God.
It is a comfort sa kanyang lingkod, but a warning sa mga hindi niya anak. This is a warning sa iyo, kaibigan. Kung wala ka pa sa Diyos, isa lang ang plano ng Diyos ng mga hindi niya anak. At ito'y parusahan sa impyerno. Kaya nga mo sa iyo ay ito, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo Jesus. Na siya'y namatay para sa iyo. Doon ay makakaasa ka, mapapabilang ka sa pamilya ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. And hamon ito sa atin mga kapatid, comfort for us, kanyang mga lingkod, God is working to us providentially. We may see things as bad or bad ganito, but it is for our own good. Like sa buhay ni Joseph. As I close, mabilis lang po. Nawa, lagi natin makita ang lahat ng bagay sa mga buhay natin. Lalo sa ating iglesia mga kapatid. Please listen. Again, I will repeat. This is the thing that I want to point sa message na ito na pinag-aralan ko na isang linggo. Na-summarize sa ganito. So listen. As I close, nawa, lagi natin makita ang lahat ng bagay sa ating buhay. Lalo sa loob ng ating iglesia na ito'y pagkilos ng Diyos para sa kanyang mabuting plano sa atin. Mabuti man o masama. When we see it bad or mild bad or already bad but for God, it is for our good. And this is the point na gusto kong bigyan ng emphasis. Dumating nawa tayo sa level ng maturity katulad ni Joseph that he never questioned God. The goal is not to question God. Questionin mo yung creator of all. How absurd bagay. The goal is not to question God and grow tired sa pagsunod natin sa Kanya despite ng mga nangyari. Kaya aplikasyon ito, mamaya, magkakaroon tayo ng meeting. At anuman ang maging result ng ating meeting, ng ating botohan, confirm or not ang ating candidate, makita nawa natin ito as a providence ng Diyos sa atin. Providence ng Panginoon sa ating iglesia. If confirmed, pasakop tayo. If not confirmed, magpatuloy tayo. Dumating mas sa point that we may see it bad, but for God it is for good. Sabi nga sa isang kanta, I know you are working all things for your glory and my good. Pakagandang awitin. Di mo natin palagi naiintindihan ang nangyayari sa atin, but we can rest assured that our God is in the heavens and He is sovereignly in control. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos natin ay may control. Amen po ba? Ang hina naman, ang Diyos natin ay may control. Amen po ba? Amen. Let us close in prayer. Father, thank you for your word. Paalala ng iyong salita sa buhay ni Joseph. Thank you, Lord, for this truth that you are working providentially sa buhay ng iyong mga lingkod ng Panginoon. May these truths ay mahamon ng iyong iglesia. Whatever that is happening sa aming iglesia, ganoon din sa aming mga individual na buhay. As we claim and profess that kami yung mga lingkod, kami yung mga anak, help us to trust sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong revelasyon sa amin. Be gracious to us, Panginoon. Be gracious sa aming iglesia. As we pray, nagkaroon kami ng pastor na manguna sa amin. Si Lord, kalooban niyo pong masunod. Hindi po aming kalooban. Sa mga bagay na ito, Panginoon, ay wala po nawa kami ibang na-please at naluwalhati. Hindi ang dakilang pangalan ng Lord. Naitanghal nawa ang gawa ng Panginoong Isus at ang iyong salita, Panginoon. Sinayang pinagkakatiwala at tama, patuloy na aking gawain. Po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.